Hi! Ako nga pala si AC at isa akong Health and Safety Officer na nakabase dito sa Pilipinas. Kung bago ka pa lamang sa channel ko, well, ang channel na ito ay para sa mga bago, veterano at interesado sa mundo ng health and safety. Ang channel na ito ay naglalayon na magpakalat ng impormasyon, kalaman, patungkol sa mundong ito. Kaya kung interested ka, tara! Samahan mo ko explore ang mundo ng health and safety. Let's go! Sa nakaraang episode, napag-usapan natin ang mga sumusunod. Bakit importante ang safety? Ano ang mga legal requirements patungkol dito? At bakit nag-fail ang mga safety programs? At ngayon, ay magsisimula tayo kung paano gumawa. Let's go! Alright, so I have a question. Yung kumpanya nyo ba ay merong safety policy? Or meron nga, pero nandun lang sa dingding? Decoration. Kasi kung decoration lang yan, hindi niya ginagawa yung kanyang trabaho. May mali. Alam nyo, yung safety program is not just a document. It's a declaration of commitment of the management para maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng bawat isa sa lugar pagawaan. Think of it this way. It's the North Star o yung magsiset ng direction mo at ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo para sa entire safety program. Alam nyo, para sa management, ito'y pinaka-importante kasi it shows leadership, it shows accountability, and most importantly, it shows safety as important and not just a requirement. Hindi gaya nung alam mo. Alright, so what makes a safety policy strong? Let's break it down. Number 1, clear commitment from the management. Yung polisiya mo dapat, it clearly states that the management is committed to it para ma-providean yung workplace ninyo ng safe, pleasant, and healthy work environment. Hindi pwedeng generic lang. Hindi pwedeng copy-paste lang. Dapat clear. Dapat intentional. Pangalawa, dapat defined yung responsibility. Ano ba yung trabaho ng top management? Ano ba yung trabaho ng safety officer? Ano ba yung responsibility ng mga manggagawa? Kailangan may mga roles and responsibility ang bawat isa. Gaya ng mga nasabi ko sa previous, hindi lang dapat ang safety officer ang nagpupush ng safety sa lugar pagawaan. Kailangan ito ay tulungan. Pangatlo, dapat compliant ka sa law. Sabihin na natin na bago pa lamang ang safety sa iyong lugar pagawaan. Kailangan dumikit ka or pumantay ka sa mga laws dito sa Pilipinas. Dahil kung hindi, magiging non-compliant ka pag nagkaroon ng inspection. So, ano ba yung reference mo? Well, kailangan mabasa at maintindihan mo ang Republic Act 11058 at yung kanyang mga IRR o yung Implementing Rules and Regulations na nabanggit ko nga sa previous nating vlog. Idagdag pa natin sa IRR is yung mga department orders. So, kailangan updated ka. So kung ako sa'yo, i-follow mo ang Facebook page ng OSH Center at DOLE. Kasi doon mo madalas makikita yung mga bago nilang department order o kaya naman yung kanilang mga bagong IRR or kung mayroong Republic Act na bago related sa trabaho. Hindi yung kung sino-sino yung pina-follow mo. Okay? Alam nyo, kung compliant ka kasi sa law, it shows that you are serious and you are legally aware sa paligid mo patungkol sa safety and health. Pang-apat, kailangan merong continuous improvement. A good safety policy is not static. Di pa pwedeng may ending. Kailangan lagi yang pataas. Meaning, kailangan may continuous improvement. Kailangan no sa palisiya mo, may makita na commitment on improvement na base siyempre sa audits na ginagawa mo bilang safety officer or accidents na inimbestigahan mo bilang safety officer at feedback na nag-gather mo rin bilang safety officer. Kaya huwag kang tamad kung gusto mong magkaroon ng maayos na safety program. Magbabase yun sa'yo. At yung pinakahuli, ito yung pinaka-importante. Kailangan may sign ng top management. Kung hindi ito pinirmahan ng top management, ibig sabihin, basura lang yan. Walang weight, walang bearing, panggatong, pamparingas, kasi hindi yan inaproban ng top management. Yun eh. Di pa pwedeng sabihin ng manager mo, aprobado na yan, okay na yan, ako na lang pipirma. Hindi pwede. Kasi kung pirmado yan ng top management, ibig sabihin, they read
They agree and they are committed dun sa mga nakasulat sa polisiya mo. Now, let's talk about common mistakes. Number 1, copy-paste lang dun sa internet. ChatGPT mo lang. Wala namang masama sa ChatGPT. Pero kasi naman, baka mamaya, pati yung question sa huli ni ChatGPT, maisama mo pa. Parang yung nagdasal sa plenaryo. Diba? Nakakahiya. At syempre, kailangan lagyan mo rin ng flavor mo bilang isang safety officer. Pampasarap, diba? Para mapatunayan na ikaw talaga yung gumawa ng polisiya. Hindi si ChatGPT. Hindi yung safety officer ng ibang kumpanya. Kailangan, gawa mo. Pangalawa, masyadong komplikado tapos masyadong mahaba. Kasi kung masyadong komplikado at masyadong mahaba, walang magbabasa niyan. At malamang, hindi rin maiintindihan. Kailangan, keep it short and simple and straightforward. Pangatlo, hindi mo in-explain sa mga manggagawa. Ay nako, pag hindi mo in-explain sa mga manggagawa, hindi nila gagawin yan. Hindi nila maintindihan. Iisipin lang nila na yung policy na yan is for compliant. Mababaliwala yung pinaghirapan mo. At syempre, yung panghuli, hindi mo ina-update. Guys, part 2 ng continuous improvement. Kailangan, pag meron kang nakitang bago o meron kang nakitang dapat i-update, well, kailangan mo i-update. Lalo na kung importante yan. Lalo na kung vital yan sa trabaho ng mga manggagawa. Copy ba? Good. Alright, here's the practical tip. Kung ipe-present mo yung safety policy sa management, kailangan hindi lamang dokumento ang ipapakita mo. You have to speak how the management speaks. Paano ba? Siyempre, by numbers. So, paano pag sinabi nating by numbers? Kailangan meron kang statistics, meron kang cost analysis. Ako, AC, ang hirap na yan. Well, yung mga yan naman kasi, manggagaling din yan sa'yo. Kasi pag nag-conduct ka ng inspection, pag nag-conduct ka ng monitoring, yung mga yun ay maaari mong ma-convert into statistics and at the same time, maaari mo siyang mailagay dun sa polisiya mo. Sabihin na natin na pag nagkaroon ng ganitong aksidente, ganitong kalaki ang magagastos ng kumpanya. Pero kung gagawin natin ito, yung solusyon, ganito lamang ang gagastusin ng kumpanya at hindi ganito kalaki pag merong aksidente. Nakukuha niyo ba? Kailangan niyong pakita na yung safety is an investment. Kailangan niyong pakita na yung safety is an asset rather than a liability. Guys, management is on a business side. Sabihin na natin, safety officer lang yung pinasok ko eh. Well, part yun ng pagiging safety officer mo. Kailangan, sanay ka rin makipag-usap sa management at the same time, sanay ka rin makipag-usap sa mga manggagawa. Speak their language and you will create a big impact on safety. Ngayong meron na tayong strong foundation, pag-usapan naman natin kung paano mag-identify ng risk na pag-uusapan natin sa susunod na episode. Sa susunod na episode, next Friday, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa hazard identification, risk assessment, and control. Pag-uusapan din natin dito kung paano makakatulong ang management para maiwasan at makapaggawa sila ng magandang desisyon para dun sa mga risk na na-identify natin. Excited? Well, mag-subscribe ka na sa channel ko. Kasi kung hindi ko na alam kung ano gagawin ko sa inyo. Konting suporta lang naman ang kinakailangan. Mag-subscribe kayo at mag-leave kayo ng comment kung meron man. I love to read your comments. Well, yun lang. Maraming salamat sa pakikinig. Lagi nating tandaan na yung safety program na malakas, yan ang gagaling sa commitment ng nakatataas. Bars. So, see you again next Friday. Maraming salamat. Mag-ingat po tayong lahat. Paalam!